Anong giyera o kaguluhan ang kinakaharap mo sa buhay? Maganda to ha. Again, pag sinabing giyera, hindi po literal naman na may bomba sa loob ng bahay nyo. Ano yung conflict from within? Okay? Ano yung parang nagtatalo sa inyong mag-asawa, mag-ina, mag-ama, pamilya, kaopisina? Alam nyo, nakaka-excite at the same time, nakakakaba. Kasi pag pinag-uusapan natin yung conflict, hindi lang po sa labas nga ng bansa, yung dito sa loob ng ating puso. Saan man nagsimula ito? Kasi po, pag tinignan nyo, sabi sa Biblia, the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung meron kang nakaaway, okay, meron kang nakaguluhan, at nakapagsalita ka ng masasama and all, actually pinagmulan yan sa puso natin. Kaya sabi sa Bible, above all else, sabi, ingatan mo yung puso mo because it's the wellspring of life. Kaya meron lang ako mga ilang muna rito, kumbaga panuntunan bago tayo mag-jump doon sa verse na gagamitin natin. Saan ba talaga nagsimula? Okay? Sabi sa isang verse sa Jeremiah, ang puso ay mandaraya. Hindi na to, no? Above all else daw, the heart is deceitful. At higit sa lahat, lubhang masama. Sino makakaunawa nito? Sabi sa Jeremiah 17:9. Sabi, above all else, our heart is deceitful. It's beyond cure. Who can understand it? So pag tinignan natin, ang ugat ng kaguluhan ay hindi dahil mas maganda yung phone ng kapitbahay mo na inggit ka. Hindi yun ang source ng inggit na mas maganda yung telepono niya. O hindi yung source ng inggit, hindi ka ma-promote sa trabaho at pilit kang nagagalit sa opisina mo. Okay? Hindi ang source ng galit mo ay dahil mas matalino sa iyo yung kapatid mo. Ang pinagmumulan niyan ay sa puso. Sa pusong may sakit. Hindi po literal na meron kang atrial fibrillation o meron kang high blood yung dugo mo. Hindi. Yan nagsimula dahil sa nature ng ating puso. Hindi siya galing sa labas na mas maganda yung kotse ng kapitbahay ko kaya ako may inggit. Hindi po. Nagsimula yan from within. Yung kasakiman, yung pride, yung inggit, yung galit, dito nagsisimula yung gulo. Whether personal man or pandaigdigan. So, hindi yung Israel galit sa Iran dahil mas maraming oil and all. No, yan po yung nanggagaling sa loob. Alright? Ngayon po, may mga away kasi gusto natin madalas tayo masunod. May mga pride issues ang tao at yan po yung nagsimula sa puso. At pag di mo nakuha yung gusto mo, ang tendency, gagalit ka. Because yung pinaka-root po nun, yung heart natin who wants to be in control. Now, pasok tayo. Bakit ganun yung puso? Well, galing niya sa kasalanan na pumasok sa mundo. Binibigyan ko lang po kayo ng, kumbaga, backdrop para hindi agad, ay, ba't ka nagalit sa akin? Kasi ang yabang mo eh. Hindi. Makikita mo, nagsisimula yan sa puso. Kaya mamaya, titignan natin ano ba solusyon dyan. So, saan po yan? Well, nung si Eva at Adan po, nagsimulang sumuway sa Diyos. Alam natin yan, pumasok ang kasalanan. Okay? Ganun kahaba po yung pinaguhugutan natin, para makita nyo talaga yung root cause. Bakit ba ako galit sa nanay ko? Ba't ako galit sa asawa ko? Bakit ako galit sa kaopisina ko? Well, because of sin, Adam and Eve allowed sin to enter the world. Kaya po, sabi sa Biblia, through one man, dahil sa isang tao na si Adan, sin entered the world. Sana po perpekto yung plano ng Diyos. Ang ganda po ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sabi nga niya, everything was good. But then again, binigyan niya tayo ng isang magandang regalo, yung free will. Tayo po'y malaya na magmahal sa Diyos, sumunod sa Kanya, or pwede rin naman tayong kumontra at sundin ang ating sariling kagustuhan na labag sa kagustuhan ng Diyos. So, merong free will. Bakit? Kasi nga mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang gumawa ng robot na ipoprogram ka lang, mahalin mo ako, Jeff. Yes, God, mamahalin kita. Walang genuine relationship kung robot ang kinrate ni God. For a genuine relationship to exist, dapat meron tayong choice. And the choice was given to us, yung free will. But then again, si Eva at Adan, mas piniling sundin yung gawa ng Diablo, yung serpent, that represents po si Satan, and then nadoktrinahan sila na they can become like God. So, gawayan mo po ng kaaway. Kaya sabi rin sa John 10:10, the enemy, si Satan, comes to steal, to kill, and destroy. So, kung di tayo mag-iingat, mga kapatid, hindi ka galit sa katrabaho mo o sa magulang mo dahil either masama sila or part of that yung mga bagay na yon. Pero pag tinignan mo, it all boils down, we are sinful, our heart is deceitful, and then parang feeling natin, karapatan ko lang magalit. Napakasama nila. Yan, yung mga ganyan datingan. So, nahugot na natin ang pinagmumulan po, Yan po yung nagmula sa puso na bulok, sa puso na may sakit, sabi nga ni Jeremiah, above all else, yung heart natin po, deceitful, it's beyond cure, kaya tayo po ay may problema. Dahil pumasok ang kasalanan,
at tayo po ngayon nagkawindang-windang. So, clear po ba yon? Kasi, comment nga kayo dyan. Pag-comment nga po, mula sa puso. Ayan, telenovela nung araw yan. Pero, nagsisimula po sa puso ang ating galit, ang ating conflict, ang ating inggit, ang ating selos, ang ating galit. Lahat yan, nagmumula yan sa puso na pinasok ng kasalanan. And the Bible says, it's beyond cure. Ang sakla pala na to, Pastor. Wala na pala akong pag-asa. Wait a minute, kaping mainit, meron tayong pag-asa. Okay? Sabi sa James 4, tingnan ulit natin yung root cause. 1-3, maganda sa Tagalog. Ano ang sanhi ng mga alitan at pag-aaway? Sa inyo, hindi ba't nagmumula ito sa mga pagnanasa na naglalaban-laban sa kalooban ninyo? So sabi ni James, na kapatid ni Jesus, nagsulat siya ng Book of James, sabi, saan ba nanggagaling yung conflict? Di ba nagmula yan sa inyo? Meron kayong desire na naglalaban-laban sa kalooban nyo. And then tinuloy niya, may ninanais kayo, meron kayong desire, ngunit hindi nyo makuha. Either desire for control, desire to have that woman, desire to have more money, desire ma-posisyon sa gobyerno, desire ma-promote, and then sobrang atat na atat ka, hindi mo makuha. And then, ang tindi ni James, sabi, kaya't pumapatay kayo. Wow, at hindi naman na to, no? Nung eleksyon, totoo to, di ba? May literal na pumapatay ang mga tao, basta makuha lang yung gusto. Sabi, may mga bagay kayong inaasam, verse 2, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't kayo'y nakakagalit-galit at naglalaban-laban. Ang galing, This was written 2,000 years ago and still speaks, true to us today. Tingnan mo, yung ba't kagalit? May gusto ka, hindi mo nakuha. Meron kang dinidesire, hindi mo nakamtan. At nung di mo nakuha, nagalit ka sa sarili mo, hindi ka naging doktor, kahit gusto maging doktor. Nagalit ka sa nanay mo, hindi ka napag-aral dahil tamad yung tatay mo. Galit ka sa tatay mong lasenggo dahil ng babae, iniwanan kayo. May mga bagay ka na feeling mo, I'm entitled to this, or maybe basic needs, hindi mo nakamtan, and now you become angry. And then, ito po'y sinabi na huling verse 3, wala kayong nakakamtan dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Oops. Instead daw na magalit tayo, dapat humingi tayo sa Diyos. At kung humihingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil masama ang inyong layunin. Okay? Humihingi kayo para lang matugunan ang inyong kalayawan. Ang tindi na tong si James, Medyo malalim ang kanyang sinabi. Sabi niya, kaya kayo hindi nagkakaroon dahil ayaw niyong humingi. At kaya rin naman hindi kayo nakakatanggap dahil mali naman yung purpose. Lord, bigyan mo ako ng iPhone 16. Bakit? Para naman matameme yung mga kaopisina ko, makita nila, I have arrived, hanep. Di ba? Lord, palakuin mo yung negosyo ko. O bakit? Para makabili ko ng maraming bagay sa buhay, para hindi na ako sabihan na mahirap ako, para makita nila sino yung hinamak nila nung araw. Mali na naman ang iyong intensyon. Lord, okay, bigyan mo ko ng asawa. Bakit? Kasi lagi nila ako inaasawa, hindi na lang makapag-asawa, makita nila sa pagmumukha nila makapag-asawa ko. So, mali na naman intensyon. Sabi dito ni James, kaya hindi kayo nakakatanggap kasi mali yung purpose, mali intensyon, makasarili, para sa sariling luho. So, ang pangit po na laging may gulo compare sa merong, meron tayong peace. So, napansin nyo ba, ang daming ang gulo sa paligid? Sinusubaybayan ko nga, na-mention kanina, yung gulo sa Middle East, kasi po, ako'y may once a year na pilgrimage sa Israel, sa Holy Land, at di na naman natuloy. 2 years ago, hindi na natuloy kasi nagkagera sila October 7, October 10 dapat kami alis. So ngayon na naman, October 12 to 24, hindi na naman natuloy. Tinusubaybayan ko talaga. So pag tinignan mo, ang gulo sa Middle East, meron pang Russia at Ukraine, at ang dami pa. And then, meron din tayong gulo sa pamilya. May gulo kayo nararamdaman ngayon sa marriage nyo. May gulo kayo sa opisina. May gulo sa church. May gulo sa eskwela. Kumaga, may giyera sa pagitan ng mga tao, ng institusyon, may tampuhan yung mag-asawa, may awayan yung magkakapatid, may selosan at competition sa kung saang paman. At minsan, kahit tahimik ka lang, deep inside yung conflict, lumalaki. Nagkakaroon ka ng mga conversation na nare-rehearse mo sa isip mo. Kaya ang tanong ni James, alam mo ba kung saan talaga nanggaling yan? Sabi ni James, it comes from within. Yung ating mga selfish desires. Sabi niya, hindi ba nagmumula ito sa pagnanasa na naglalaban sa loob nyo? Lahat naman po tayo may desire. Hindi naman masama yung desire. Kaya lang pag naging evil yung desire, yun ang masama. It's a legit naman pong desire to be loved, to be respected, to become successful. Di ba? Okay naman yan. Gusto mo may magmahal sa'yo, okay naman yan. Lahat naman tayo, and that's not bad. Pero kung yung tao, pinipuwersa mong mahalin ka, kung yung tao, binabayaran mo para mahalin ka,
Kung yung tao, sinasaktan mo para mahalin ka, then it becomes evil desire. Okay naman po yung respect. Kung hindi ka naman respeto, why will someone respect you? Okay naman yung success. In fact, desire ni God na tayo'y maging successful. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to give you hope in the future. Right? So, hindi naman gusto ni Lord na maging taong grasa ka. Pero, how do you reach that level of success? Kaya minsan na-frustrate tayo, nagkakaroon tayo ng galit, kasi gusto mong ma-promote at all cost, siniraan mo yung kaopisina mo. So, then it becomes evil desire. Pag may desire tayo, at naging demand na siya, doon nagkakagulo. Pag meron kang desire that led to being a demand, and then hindi mo nakuha, we become desperate, and then we become dissatisfied pag hindi nakuha. Okay, ang ginamit na word dito ni James ay word na hedone, kung saan galing ang hedonism, yung pleasure, yung love for pleasure. Okay? Sample po, away sa mag-asawa. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa pride at control. Nakita nyo? Yung puso mo na gusto mong ma-under yung mister mo, yung puso mo na gusto mong makontrol ang misis mo, then you're gonna have conflict and fight. Yung tampuhan sa magkakapatid, hindi lang dahil sa laruan, kundi naghahanap ng atensyon yung bunso, okay? O yung panganay, kaya nagkaroon ng conflict yung dalawa. O gusto mapansin ni mami, gusto mapansin ni daddy. Gets nyo? Hindi lang siya, it's not just about material things. It's about the intent of the heart. Right? So, kapag hindi mo nakuha, sabi ni Paul, ni James, sumasabog ka na. Nagwawala ka na. Sabi dito sa verse 2, may ninanais kayo, ngunit hindi nyo makuha. Kaya pumapatay kayo. Ang lalim na to. Pag hindi natin nakuha, gusto nating gumanti. So, maaaring hindi ka pumapatay, pero maaaring some of you, pinatay mo yung relationship. Nagsalita ka na masasakit. Tinakot mo yung kaopisina mo. Tinakot mo yung anak mo. Nagsalita ka ng mga bad words. Alright? Binash mo sa Facebook. So, nangyayari, hindi ko nakuha yung gusto ko. I want to be in control of this relationship. Since hindi ko nakuha, sasaktan kita. Kung iba sa inyo, very subtle, nagtatampo. Nilayo na yung loob. And worse, chinismis. Sino yung mga marites? I-type nyo nga dyan. Hindi, huwag nyo i-type dyan kung sino mga marites, okay? Katulad ni Cain at ni Abel. Naalala niyo yung kwento sa Cain at Abel? Nagselo si Cain, ito po yung mga anak ni Eva at Adan, ano? Hindi niya nakuha yung favor na gusto niya from God. Anong ginawa niya? Pinatay niya si Abel. The first recorded murder between two siblings. Anong ginawa ni Cain? Gusto ko ng atensyon sa iyo, God. Nag-offer ako ng mga gulay-gulay. Pagtingin niya sa kapatid niyang si Abel, nag-offer ng animal. Yung po yung pinatay niya at in-offer kay God. Mas na-please si God dun sa animals. And then, gusto niya atensyon ni God, hindi niya nakuha, pinatay niya ang kanyang kapatid. Maring hindi ka pumatay, pero ano na yun namatay dahil sa galit mo? Ano yung namatay na relasyon dahil sa inggit mo? Ano nang pagkakaibigan yung namatay? Ano yung relasyon mo sa anak mo at sa asawa mo na namatay? Because of, pride, issue sa control, anger, right? Ano yung mga issue na nagsasabog sa puso mo and then nag-cause ng death sa pamilya. Alright? And then sabi, hindi nyo natatanggap, sabi ni James, kasi hindi kayo nagdadasal. Hindi kayo humihingi kay Lord. Ano sabi sa Bible? Ask. And whatever you ask for, the Lord will give it to you. Now, hindi pwedeng gamitin yon na general statement, Lord, gusto kong tumama sa loto. Hindi bibigay ni Lord. Kasi God loves hardworking people. Sabi nga niya, huwag pakainin ng tamad. So kung gusto mong yumaman sa loto o sa mga pagtataya sa isabong at kung ano-anong mga pinopromote ngayon ng mga bingo-bingo online, hindi ka yayaman dyan. Hindi bibigay ni Lord yan. Kasi you're asking with the wrong motive, with the wrong purpose. Okay? Lord, ibigay mo yung hinihiling ko. Mamatay na lahat ng pinagkakautangan ko nang wala na akong utang. Hindi bibigay ni Lord yon. Kasi mali yung motibo. Okay? So sabi dito, hindi ka nakaka-receive kasi hindi ka nag-a-ask. Sino sa inyo rito, pagising sa umaga, laman na naisip mo yung galit sa kapwa? Paano makakaganti? Laman na naisip mo, paano kaya ako paano sila makokontrol? Alam niyo, hindi bibigay ni Lord yung inihiling nyo. Kasi yung pagdarasal mo, hindi tayo masusunod. Your will be done. Alright? Now, kung nagpe-pray naman tayo, sabi ni James, hindi nyo rin nakukuha kasi mali ang motibo. Okay? Mali ang motibo. Okay, kaya kung ikaw ngayon ay nakikinig, yan muna yung mahalaga yung maitutunan. Inalam muna natin anong pinagmumulan, yung puso na mali, okay? Yung puso na may sakit, yung puso na beyond cure. At ang
source na to, yung galit, yung inggit, it all boils down to our evil desire. Ano ba tong giyera na to? Yes, may giyera po na global in terms of mga nations na nag-aaway-away tulad nga po ng recent global conflict from Middle East ng Israel at Iran at America and all. Pero again, ito po ay nagmumula hanggang level po ng personal at individual na sa puso na ang tunay na kalaban, magnaintindihan natin to, ay hindi tao kundi actually yung sarili natin. Sinabi natin kanina, nagmumula yan sa puso na sablay, sa puso na nagdurugo, sa puso na makasarili, sa puso who wants to be in control, sa pusong selfish, sa pusong self-centered, sa puso na alam mo yun, gusto lang lahat, siya ang makakamtan ng lahat ng gusto niya. So, paano natin ito masusolusyonan? Okay? Nanonood nga pala aking kaibigan si Dan at aking kumare na si Ann Hernandez. Thank you for tuning in. Kumusta ba aking inaanak? Sabi mo sa kanya, ipunin lang niya ang aking utang sa kanya. Anyway, so, hindi tao yung kalaban. Ano? Pag tinignan nyo, hindi po yung opposite person ang kalaban. Ang dapat natin munang intindihin ay yung sarili natin. Hindi yung misis mo, mister mo, kalaban mo. Yung puso mo who wants to be in control. Yung puso natin minsan na selfish na we want our own way na masunod. So, hindi boss mo, yung kapatid mo, churchmate mo, yung kaaway mo. Ang tunay na laban ay nagmumula dito sa within, sa loob. Okay? So, paano natin masusolusyonan yan? Correct me if I'm wrong, ano? Again, meron kayong kaaway at malamang meron din po partisipasyon yung tao. Pero bago mo i-address yung ibang tao, isurrender mo muna yung desire mo sa Diyos. Okay? Ito yung mga practical na natin. Ano? Sabi mo, Lord, hindi lang yung anong gusto ko. Pero Lord, dito sa marriage na to, ano yung gusto mo? Lord, hindi lang yung gusto kong ma-promote, sino ba ayaw? Pero Lord, your will be done. Your timing is always perfect. Yung pamamaraan mo is always the best way. So, yes, may gusto tayo. Pag hindi mo nakuha, baka hindi pa ngayon yung timing ni Lord. So, mag-pray ka ng tamang motibo. Huwag yung mga selfish prayer. Ang dasal natin, Lord, i-align mo yung desire ko sa purpose at will mo. Yun ang magandang prayer. Lord, gusto ko lumago tong negosyo. Pero Lord, kung hindi mangyari, gagawin ko lahat on my end. Magtatrabaho ko, magsisipag ako, magbubukas ako ng maaga and all. Pero kung hindi pa rin lumilipad yung negosyo, what will you do? Are you gonna be disappointed? Are you gonna be frustrated? Mandaraya ka ba sa tax para mabawi mo yung mga ininvest mo? And then, magkakaroon ka nga ng battle from within. So, ang gawin mo, Lord, your will be done. Pangalawa, Lord, i-align mo yung desire ko sa will at purpose mo. So kung may conflict sa ibang tao, piliin mo reconciliation kesa vindication. Ulitin ko mas piliin mo ang reconciliation kaysa vindication. Kasi minsan, na-vindicate ka nga, masama naman ang puso ng tao. Na-vindicate ka nga, hindi na kayo magkakabalikan. Na-vindicate ka nga, na-prove mong tama ka sa lahat ng anggulo, pero nasira naman yung relasyon, nasira yung tao, nasira yung, alam mo na yon, wala nang komunikasyon. Sabi sa Romans 12:18, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ang tindi na to Romans 12:18 po yan. Ipatato mo yan sa kilay mo. Romans 12:18. Hanggat kaya mo, hanggat magagawa mo, mamuhay ka ng mapayapa sa lahat ng tao. Wow! Ang hirap na to kasi pag may away ka, sakit sa loob yan. May sigawan, may tampuhan, may gulo sa pamilya, may anxiety, may stress. Alright? Dahil gusto mo laging manalo, gusto mo maging tama. Pero pag may peace sa bahay, tahimik sa puso mo, okay? Instead na sigawan, lambingan at pagkaunawa, imbis na gulo sa pamilya, may encouragement sa pamilya, sa tahanan, imbis na anxiety at stress, there's peace and harmony. Okay? So, peace is not the absence of conflict, but the presence of Christ in the midst of conflict. I think imposible na i-desire natin na sana wala na akong conflict sa mundo, sana wala na akong conflict sa buhay. Ay, imposible po yun. Kaya I want to encourage everyone. Before I end, I'll share some practical tips sa inyo. Paano ba magkaroon at ma-experience tong peace na to? Okay? Number 1, pause before you react. Take a deep breath. Pag gusto mo nang mag-react, gusto mo nang mag-retaliate, gusto mo mag-revenge, gusto mo nang magalit, gusto mo nang mag-take ka ng deep breath. Mga 30 minutes, so hanggang kulay ubi ka na, hindi matay ka na. Hindi. Mag-pause ka muna before you open your mouth. Okay? Pause before you type. Okay? Kasi gusto mo na mag-bash agad, gusto mo nang gumante at magmura din sa Facebook niya, sa post niya. Pause before you react. Tanungin mo yung sarili mo, Lord, anong gusto mo na hindi ko makuha
kaya ako nainis? Ano yung gusto ko rather? Lord, ano yung gusto ko ba na kaya ako naasar, hindi ko nakukuha? Tanungin mo. So, pause before you react. Number 2, pray before you fight. Paano to, Pastor? Mag-aaway ba kami? Hindi. Magdasal ka muna bago mo labanan yung desire ng puso mo. Kasi conflicting nga yan, di ba? Yung puso mo nakikipag-battle. Bago ka muna sumabak sa temptasyon na namumuo sa puso mo, kung magagali ka ba, magmumura ka, and all, mag-pray ka, Lord, ituro nyo po sa akin yung tamang sasabihin. Turo nyo po sa akin yung tamang landas. Alright? Number 3, seek to understand, not just to win the argument. Ibig sabihin, put yourself in the shoes ng kabilang tao. Bakit kaya ganito sinabi niya sa akin? Ano kaya pinagdadaanan niya ngayon? Minsan yung kinaasaran mo, matindi pinagdadaanan. Minsan depression tao, minsan anxious siya. Minsan ang taas ng stress level niya. Kaya siya ganun nag-react. Para siyang rubber band na sobrang stress na stretch na. Kaya pumipitik minsan. So, unawain mo muna yung tao. Bakit niya kaya ako minura? Minamahal ko naman siya. Yun, no? Ba't niya kaya nasabi sa akin yun? Okay. O single mom siya. O yung 2 anak niya hindi pa umuuwi. O yung isang anak hindi nakapag-aral dahil walang pang tuition. Okay. When you seek to understand the other person, instead of conflict, you'll have compassion. Instead of anger, you will have this sense of kindness. Instead na apathy, wala na akong pakialam sa inyo, magkakaroon ka ng pagmamahal sa tao. Number 4, confess, don't suppress. Ano ibig sabihin na to? Aminin mo kung ikaw yung may mali, because humility heals, pride kills. Ulitin ko humility heals while pride kills. Pag kinonfess mo, alam mo, ito yung kasalanan ko. Alam mo, ito yung partisipasyon ko sa gulo na to. Alam ko, mali rin yung part mo, pero si Lord na magdi-deal sa inyan. I'm confessing my part of the problem. Ito yung pagkakamali ko. Ininsist ko yung sarili kong gusto. Ininsist ko na ako dapat masunod. Ininsist ko na dapat ganito. Ininsist ko na dapat yumaman na agad ako in short span of time. So, nasagasaan ko kayo. Mali ako. So, when you have humility, you know what? People will respect you. Humility earn respect. Pag tayo ay humble, nag-earn siya ng respect sa kapwa. Pag ikaw na may mayabang at prideful, hindi naman ako yan Alam niyo yung victim mentality. Yung uso ngayon yan, yung pa-victim. Hindi, ganito ako pinalaki hindi, yung tatay ko kasi ganyan hindi, kayo kasi pinagkaisahan niyo ako Yung nagpapa-victim mentality para makalusot sa kanyang responsibilidad. No, pride will always kill. And lastly, kumonekta tayo kay Lord everyday. Ang pusong puno ng Diyos, hindi mapupuno ng galit. Uy, ganda nun Ang pusong puno ng Diyos, siya yung nakaupo sa trono, walang puwang yung galit. Pag nag-uumapaw ka sa love, nag-uumapaw ka sa fruit of the Spirit, okay, gentleness, kindness, pag nandyan po yung love, yung joy, yung peace, papasok yung pride, oops, sorry, walang room for you, puno ka na kami, papasok yung lust, okay, sorry, hindi pwedeng pumasok ang mga bastos dito, papasok yung anger, oops, sorry, nag-uumapaw yung compassion dito, walang lugar si anger. So, ang mangyayari po, wala siyang magiging puwang. Si Satan comes to steal, kill, and destroy. But what did Jesus say? I came so that you may have life and have it to the full. Yung nag-uumapaw. So, gusto mo ba ng kapayapaan sa pamilya? Gusto mo ba ng kapayapaan sa sarili? Gusto mo ba ng kapayapaan sa relasyon mo, sa asawa mo, sa anak mo? Gusto mo ba ng kapayapaan sa trabaho mo, sa eskwelahan, sa simbahan nyo? Alam mo, magsimula ka sa puso mo. Huwag mo munang isipin, pag napalitan yung boss ko, magkakaroon ng peace dito. Hindi. Pag yung mister ko umuwi na maaga, magkaka-peace dito. Hindi. Yung anak ko, pag tumino at nag-aral, magkakaroon ng peace. Hindi. Kasi kung yung puso natin ay mali, walang makaka-please sa atin. We will always try to draw from other people's, reaction. Magdodraw tayo sa kanila para tayo, makumpleto. But once you are full with God's love, you're overflowing with God's grace, and then the Prince of Peace will come. Si Jesus po yung ating Prince of Peace. Kaya siya yung dapat maghari sa ating puso. Palakpak naman tayo dyan. Alright? So, pag tinignan natin, ang pinaka-ending na to, si Jesus ang kailangan mo. Pinaikot-ikot pa ni Daily Brad no? Ang kulit ito si Pastor Jeff. Pinaikot-ikot pa. Okay? Ang kapayapaan lang pala ng puso. Di ba sabi ni Jesus, peace, I live with you. Right? In this world, you'll have trouble, but I have overcome the world. Sabi niya, this peace that I offer is not the same as the peace of the world offers.
Iba kasi yung kapayapaan ng mundo eh. Dapat walang gera, dapat may pera, dapat don't rock the boat. Huwag mo nang guluhin, huwag mo nang awayin, huwag mo nang i-address yung issue niya para don't rock. Hindi ganon. Sabi ni Jesus, this peace that I'm offering is different from the peace of the world. And then He introduces Himself, I am the Prince of Peace. He is not just the source of peace, He is the peace Himself. Kaya ikaw na walang relasyon sa Diyos, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano kang magkakaroon ng kapayapaan apart from having Christ in your life. Ay, hindi ko alam. Wala akong mapapayo sa'yo. Yung tipong, ayoko si Jesus pero gusto ko ng kapayapaan. Sorry to say, pero wala akong ibang papapayo sa'yo. I've sat down with rich people, filthy rich people. Lahat ng luho nasa kanila. Yaman, karangyaan, posisyon sa gobyerno, posisyon sa lipunan, lahat sobrang yaman and then walang peace. Miserable marriage, miserable ang parenting, miserable ang boss sa trabaho siya. So, hindi po siya nakukuha sa dami ng kaari-arian. Ano sabi sa Biblia? Life does not consist with the abundance of your possession. Hindi yan nakukuha sa dami ng kayamanan. Yan ay nakukuha sa relasyon natin kay Jesus. Hopefully po na dagdagan ng inyong kaalaman paano ba labanan itong battle from within. Kasi po pag ito ay pinagbawalang bahala lang natin, sabi nun sa comment kanina, lumalala ito, nakamamatay ito. Yung pride, yung inggit, yung galit, yung unforgiveness, yung unkindness. Okay, wag natin yang hahayaang manatili dahil yan po ang papatay sa ating spiritual and who knows, pwede rin pong maging physical. Tapusin natin ang programa sa isang dasal. Pagdadasal ko po kayo. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil Lord, Ikaw ang Diyos na bumaba sa lupa, the Prince of Peace. Hindi lang upang kami magkaroon ng kapayapaan physical, kapayapaang emosyonal, pero Lord, kapayapaang spiritual. Dahil Lord, kami ay napalapit sa Ama sa Langit dahil sa ginawa mo, Jesus. Nung Ika'y namatay sa krus ng Kalbaryo at bumangon muli on the third day, napagtagumpayan mo ang laban sa kasalanan na root cause lahat ng conflict na to sa puso namin. Napagtagumpayan mo rin ang death na ang ending ng kasalanan ay kamatayan. So lahat to Lord, tinalo mo sa krus ng Kalbaryo, sin and death. That's why today, Lord, we ask that you bless us, Lord, with grace. Grace para mapanglabanan, Lord, ang laban namin. Mapaglabanan, Lord, itong battle from within. Na hindi namin, Lord, kailangang labanan to on our own, pero Ikaw, Lord, ang lalaban para sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa inyong kabutihan. Maraming salamat, Lord God, sa inyong pagpapala. Dinadalangin ko ang mga kababayan naming nanonood ngayon na mayroong battle, Lord God. Temptasyon, Lord God, na they want to be in control. They want to be in command. They want to get, Lord God, what they want, even mali ang pamamaraan. Lord, tulungan niyo sila. Tanggalin mo yung mga selfish desires. Tanggalin mo yung mga self-centered wants nila. Lord, palitan niyo po ng selflessness. Palitan niyo po ng unconditional love. I-overlook nila yung mga offense na natatanggap nila. And may they live, Lord God, according to your grace. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Yan.